Hindi ako kakain ng nakakadiri nitong pagkain. Ano ito, Juan Pedro? Pagtatapon ng pagkain. Hiniling ko sa Loani na si Janana na gawin ang paborito kong pagkain, pasta na may puting sarsa at lumapit siya sa akin na may dalang basurang ito. Anak na babae, hindi natin kayang kainin ang pagkain na ito. Kasi gutom na ako. Kaya lang pag kumain tayo, magkakasakit tayo. Huwag ka na, Daddy. Anak, may ailalaan ng Diyos para sa atin. Hi, Princess. Hi, Hindi mo kailangang kumain ng ito dito. gutom na ako. Ito ay magiging masama para sa iyo. Hindi na, 2 araw na akong hindi kumakain. Paano na ang isang ito? Oh, Eba, Maraming salamat po, binata. Pagpalain ka ng Diyos. Inipon mo ang pagkain natin ngayon. okay. Salamat. Sige na, anak. tara na. Ngunit, Juan, ang iyong ama ang nagsabi sa akin na lutuin ang pagkain na ito para sa iyo. Wala akong pakialam, hindi niya dinidikta ang kakainin ko. Oh, Joe Pedro, sapat na ang palabas. Hindi ba't dahilan din iyon para itapon ang pagkain? Tingnan mo, kung hindi mo ako tutulungan, shut up. Hulaan kung sino ang narito. Ang ama. Sino ang pinakamagandang pamilya sa mundo? Sino? Endorsement. Ano ba ang nangyayari dito? Oh, may nakikita akong walang laman na plato, ha? Ibig bang sabihin nun ay kinain mo lahat yan, anak? Hindi ko. Yun na nga ba? Kinain niya lahat. Yun na nga, ha, anak. Congratulations po, ha. Ipagpatuloy mo ito, magiging maganda at malakas ito tulad ni Itay dito. Masarap ba ito? Hindi ito masarap. Oo nga, hindi masarap. Masarap di ba anak? Ay, So ayun, ngayon kailangan na namin pumunta dahil kailangan namin gawin ang aming mga homework. Tara na nga. Hoy Janaina, ano ang nangyayari dito? Makinig ka dito, pag nalaman ng tatay mo ang nangyari dito, kinukuha niya lahat ng meron ka. Walang nangyari, Mr. Paul. Magpahinga ka na. Pag-ibig. Kumusta naman sa office? Okay lang naman. Medyo pagod na ako, okay. Magpapahinga ako tapos mag-uusap tayo. Pag-endorso? Mrs. Rose, bakit hindi mo sinabi ang totoo sa nangyari kay Lord Paul? Tingnan mo, Janaina, ang sasabihin ko o hindi ko sasabihin sa asawa ko ay wala sa negosyo mo, okay? Huwag ka nang makialam. Pasensya na po, Mrs. Rose. Nag-aalala lang po ako sa ugali ng bata. Salamat sa concern mo, pero ayaw ko. Ngayon ito ang gagawa ng pasta with sauce na in-order ng anak ko. Ano? Bakit ganito ang mukha? Sige na, gawin mo na agad at huwag mong hayaang makita ng asawa ko. Janaina? Oo nga Mr. Paul. Tingnan mo ang ginawa ko sa prinsipe ng bahay na ito. Pinagawa ako ng mami mo ng paborito niyang pagkain. alam kong gagana ito. Laging gumagana ang aking plano. Ano po ba ito dito? Ginugulo mo ako, di ba? Ano ba ang nangyayari dito? Tingnan mo kung ano ang dala sa akin ng maid na ito. Janana, hindi iyan ang ipinagawa ko sa iyo. Pasensya na, mali siguro ang nakuha ko, Mrs. Rose. Pero ano ba ang sigaw nito? Tingnan mo kung ano ang dinala niya sa akin. Okay, pero hindi ka nag-lunch. Alam mo ba kung ano ito, baby? Kaya lang pinagawa ko si Janana ng pasta with sauce, ang paboritong ulam ng anak namin. At sa huli ay may ginawa pa siya, kaya itinapon niya ito at hindi kinain. Okay, pero lahat ng drama na ito dahil lang dun, ha? Dahil lang sa hindi nagawa ang gusto niya, Mr. Paul. Pero di ba, Janoina? Gagawa ka ba ng tinapay na may itlog? Oh, anak ko. Huwag ka mag-alala, okay. Dadalhin kita sa pinakamagandang bakery dito sa bayan, di ba? Seryoso, tara na. Tara na. Sigurado ka ba dyan, Pablo? Lubos na umalis tayo, anak. Wala na akong ibang naintindihan. Ako ni. O daddy, ibibigay ba nila sa akin lahat ng gusto ko ng ganito? Ito ay anak. Pinagawa ko sila ng ulam lalo na para sa iyo.
Magugustuhan ninyo ito. Ama namin, salamat sa pagbibigay kasiyahan sa lahat ng aking hangarin. Maganda, pero ngayon, bago. Upang masiyahan ang iyong mga hangarin, sa katunayan, ako ay pupunta. Gumawa ka ng isang panukala. At ang isang ito ay magtuturo sa iyo ng isang mahusay na aral. At ano kaya ang magiging proposal na yon? Well, hayaan mo na lang at ipapaliwanag ko sa iyo. Pag-endorso, salamat. Salamat. Well, anak na lalaki. Para sa inyo ba ang pagkain na ito? Hindi ito pagkain sa akin. Well, naaalala mo pa ba yung proposal ko sa iyo? Oh. Narito kung ano ang hitsura nito. Isama ko na ang pagkain na ito. At saan tayo pupunta? Pagkatapos mong makita ang lahat ng ito. Kung lagi mong iniisip yan. Hindi ito walang pagkain. Ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Pag-endorso. Pag-endorso? Kaya kukunin namin ang pagkain na ito dito. Pag-endorso, isama na natin ito. At tayo ay pupunta. At makikita mo kung ano ang realidad sa mga taong iyon. Nawala silang. Wala na bang makakain? Pag-endorso. Tara na nga. Tara na nga. Ikaw ang kumuha. Dumating na kami, anak. Tatay, ano ba ang ginagawa natin dito? Napakadelikado dito. Umuwi na tayo. Hindi hindi. Araw-araw na akong dumadaan dito. At nakikita ko na araw-araw kang nagrereklamo sa pagkain sa bahay. Wala man lang makakain ang mga tao dito. Nakuha mo na lahat. Itay, ngunit hindi ko nakikita walang tao. Nakikita mo ba yung gentleman at yung babaeng yun dun? Kahapon ay dumadaan ako at nahuli ko ang kumakain ng spoiled junk food. Ibinigay ko sa kanila ang aking cookie. Wala silang makakain, anak ko. So ano ang gagawin natin? Kukunin natin ang pagkain na ito dito, dadalhin namin ito sa kanila. Pag-endorso, at gusto kong isipin mo, kung makatarungan ang ginagawa mo sa akin. Kasama ang kanyang ina at si Genoina. Okay, anak? Tara na nga. Anak ko, naku, iba talaga ang realidad na ito sa iyo, okay. Dadalhin natin ang pagkain na ito at gusto kong isipin mo kung ano talaga ang gusto mo sa buhay mo. Pag-endorso? Gutom na ako. Anak na babae, Daddy din. Hi guys, kamusta na po kayo? Naalala mo pa ba ako? Malinaw. Wow, ang merienda na. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin. Wow, malaki ang naipon mo, di ba, anak? Uhum. At anong kahihiyan na mamaya wala na kaming nakuha pa at kinailangan na naman naming kunin ang basurahan. Wow, Dad, nag-grade ba sila ng basura? Oo, anak ko. Ngayong araw na ito ay nagdala kami ng merienda sa iyo. Ito ay isang tinapay na may itlog. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ito. Anak. Salamat, binata. Wow! Mukhang masarap. Nakakataba ng bibig. HMMM. God bless, binata. Glad na gustuhan mo, ha? Ako at ang anak ko, pwede ba kaming manatili dito sa inyo kahit sandali? Pwede ba yun? Maaari. Wow, tatay. Hindi man lang nararamdaman na malamig ang tinapay. Sabik na sabik silang kumain. Tama na, anak. At nagtatapon ka ng pagkain sa bahay, di ba? Habang may mga taong wala man lang makakain. Alam ko, tatay. Sorry, sisimulan ko na ang pagpapahalaga sa higit pa sa ginagawa mo sa bahay. Masaya ako, ha, anak ko. At naway magbago ang ugali mo mula ngayon, di ba? At sisimulan ko na ang paggawa ng mga sumusunod. Tuwing dadaan ako sa palengke, may iiwan akong makakain sa kanila. May mga ideya ka ba para magawa din namin? Maaari naming dalhin ang mga ito out sa hapunan sa amin. Isang magandang ideya, ha? Gusto ko. Hi po sa lahat.
Bakit hindi tayo mag-dinner ngayon? Ano sa tingin mo, Kiha? Siguro. Tara na. Tara na nga. Sa buhay ay may mga pagpapala tayo tulad ng pagmamahal ng ating pamilya. At ang pagkain sa aming mesa. Pero halos palagi, nakalimutan na natin ang kahalagahan ng simpleng kagalakan ito. Tunay na kayamanan. Hindi ito nasusukat sa material na mga ari-arian. Ngunit sa pagmamahal at pasasalamat na ibinabahagi natin. Sandali lang at tingnan natin ang mga taong may kakulangan. Kaya naman ngayon nagpasya akong ibigay ang pinakamagandang regalo sa anak ko, para ipakita sa kanya ang katotohanan ng kakaunti lang ang nakakakita. Ang ulam na yon na hinamak niya, minsan, ay isang pagpapala sa mga talagang nangangailangan nito. Pahalagahan natin ang bawat ulam na ibinibigay sa atin ng Diyos, at ang pagkakataong ilagay ito sa mesa. Tandaan, maaaring maraming tao ang gustong makasapatos.